Congratulations po! Congrats kay Maestro 21 TV! Congrats! Siya pong pinanghalpon na Best Reactor ngayong buwan po ng January 2024. Alright guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at ngayong araw na ito sa ating video ay tayo muli ay magbibigay ng maikling reaction tungkol po sa naging buzzer po ni BG Scheme. Okay. Itong si BG Scheme po mga kapatid, ito isa sa mga naging staff ni Ruel of Malalag, at ito ay kamay-kailan lamang po ay naging laman po siya ng YouTube dahil po sa pangyayaring gusto na niya pong kitilin ang hiram na buhay sa ating Panginoon o pagpapatiwakal sa kanyang sarili. Pero hindi po yan ang focus po ng ating reaction ngayong araw na ito. Dahil disclaimer, sinasabi po nila na dapat po ay bibigyan po natin ng privacy ang BG Scheme na ito sapagkat ang kaso po ng depresyon ay hindi biro-birong karamdaman po ito. Okay, yes, naintindihan po natin mga kalingap na ang depression is a serious mental illness and it needs to be addressed properly. Okay, so sabi ko nga, hindi po yun ang ating pinaka-focus sa ating reaction video ngayong araw na ito, kundi doon tayo magpo-focus doon sa naging commentator, buzzer. Can we consider it as a buzzer? Pwede na ba natin itong i-consider? Kasi itong commentator na ito or viewer na ito ay sinisisi po si Ruel of Malalag kung bakit nangyari po ito sa isa sa kanya pong mga staff. Ano naman po kaya ang kaugnayan po ng isang Ruel of Malalag doon sa naging desisyon po ni BG Scheme na kitilin na po ang kanyang buhay? Alright, so yan po ang paksa ng ating video ngayong araw na ito. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po kay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel of Malalag. Kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magkakasama sa susunod pa pong mga reaction videos na atin pong gagawin. Likewise, may shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng aming presidente, Javier De Leon, aka Birador. At tangkilikin din po natin ang ating mga kasamahang Kalingap partners, mga Kalingap charity vloggers. And of course, thank you so much sa ating pong mga Kalingap subscriber, solid supporters, and organic sponsor. At likewise, mega loud shout out sa ating mga kapatid po dyan sa team na Siomay ng Kalahi Community at ang buong Kalahi Community. So tungayan po natin mga kapatid, ang isang maikling video clip na aking pong kinuha doon mismo sa taong gusto nang kitilin ang kanyang buhay doon sa channel po, doon sa naging live po ni BG Scheme. At dito po tayo, BG Scheme, at dito po tayo magbabase ng ating komento, opinion, kuro-kuro at reaction. Okay, tungayan po natin mga kapatid. Actually po, wala naman po dapat akong or hindi po naman ako dapat mag-explain. No, hindi ko rin po alam kung saan po nagmula o ano po yung naging kung saan yung ba't naisip ng iba na sisihin
si Rowell of Malala. Actually po, wala pa akong dapat paliwanag dito. Pero nalungkot lang ako kasi mayroong isang supporters na nabasa niyo sa thumbnail na yan na masaya daw ba ako na sinisisi si Dodong sa ginawa ko na no, kung ano ba yung daw ginawa ni ano daw ba yung ginawa ni Dodong sa akin, bakit daw ginaganto ko daw si Dodong. Kaya yun, hindi ko naman po siya nireplyan. So, isabihin ko na lang din dito, unang-una maraming salamat. Alam po yan ni Dodong, off cam, on cam, ano yung kung ano kami sa camera, ganun din kami off cam. Nung may mga mabibigat din noon na pagsubok dumating sa buhay ko noon, nandyan si Dodong. No, emotionally, financially, nandyan si Dodong para tulungan ako. Huwag niyo pong sisihin yung taong ang hangad lang din ang makatulong. Wala pong dapat sisihin sa nangyaring to. Kasi napakalabo. Paano yung sisihin si Dodong sa nangyari sa akin? Paano po? Ano po ba yon? Paano po? Ano ba? Si Dodong ba nag-joke? O ano nagawin ko yon? Hindi po, di ba? Napakalabo. Alam niyo po, before po nagawin ko yon, si Dodong po kausap ko. Kausap ko po siya. Mga ilang oras bago ko gawin yun. At yun, dahil sa blankong-blanko na po ako. Sa mga nakaranas po ng ganon na depresyon, maintindihan po ninyo ako. Wala na po akong pakialam kung husgahan niyo po ako. Bahala po kayo doon. Kasi di naman po ako magkakasala kapag kayo inusgahan niyo ako. Kundi kayo po, sa inyo po magre-reflect yan. Wala naman po akong dapat itago pa. Sinabi ko na yung totoo. Saka huwag niyo sisihin, no? Si Rowell. Kasi simula po, magkaramay na kaming dalawa niyan. Magkapatid na nga eh. Magkapatid na yung turingan namin. Sa hirap din hawang magkasama kami. Okay, yan. Okay, maliwanag po ang paliwanag po ni PG Kim dito sa kanyang video, mga kapatid, ha? So, saan nagmumula? Okay, saan kaya nagmula ang ideya ng isa sa mga commentator, isa sa mga viewer na isisi ang pangyayari kay Rowell o Malalag o kay Dodong Rowell, hindi ba? Ang layo-layo po, ano ang kaugnayan? Okay, ano ang kaugnayan po ni Dodong Rowell doon sa desisyon ni BG Kim na kitilin ang kanyang buhay? Alam niyo po, mga kapatid, mga kalingap, ang desisyon titilin ang ating mga buhay ay nasa sa atin na po yan. Personal natin po yan desisyon. Okay? O maaaring ang isang tao ay nagdesisyon na kitilin na po ang kanyang buhay dahil mayroon po itong pinagdadaanan na akala po niya ay hindi na niya po malalampasan. Okay? Kaya nagdidesisyon po ang isang tao na tapusin na ang kanyang buhay dahil inaakala po nila doon sa pagkakataon na yon o doon sa oras na yon na gusto nilang kitilin ang kanilang buhay, ay sa palagay po nila ay wala na pong solusyon yung kanila pong nararamdaman na problema. Okay? So, papaanong sasabihin nung baser na ito or commentator na ito or viewer na ito na may kaugnayan, okay, or isisisi yung desisyon ni BG Kim kay Rowell o Malalag? At diba ang layo-layo, maski nga sabihin po nating jowa, okay, sa jowa natin ay hindi natin pwedeng isisi kung ano ang naging desisyon ng taong nagpatiwakal o kumitil sa kanyang buhay. Okay.
Maski sabihin po nating ang jowa ang dahilan kung bakit na-trigger ang isang tao na kitilin na ang kanyang buhay. Halimbawa, sila po ay nag-away. Ang naging dahilan kung bakit nagpatiwakal ang isang tao ay yung pag-aaway po nila, yung maaring siya po ay feeling po ng taong nagpatiwakal ay na-humiliate o naapakan. Naapakan ang kaniyang pong pagkatao. So, hindi pa rin po natin po yun na pwedeng isisi doon sa taong yun. Okay, decision po yan. Okay, dito po sinasabi, parang magkapatid na daw po ang turingan na po nilang dalawa. Kaya, hindi pwede nating isisi. Siguro sa palagay ko, sa aking basa, kaya ganito po ang sinasabi po ng commentator, viewer na ito, or baser na ito, ay inaakala po niya na itong si BG Skim bilang isa sa staff po ni Dodong Ruel ay inaakala po ng commentator na ito na hindi man lang natulungan, hindi man lang natulungan itong si BG Skim sa kanya pong daladalang problema. Kung itong problemang ito ba ay may kinalaman financial, kasi madalas madalas na nagiging sanhi ng depression po mga kapatid ay yung problema po sa pera. Problema sa pera. So yun po siguro yung inaakala na bakit hindi naman lang natulungan po ni Ruel o Malalag ang kanyang staff na may kaugnayan po sa problema po ng pera. Hindi lahat po ng pagkakataon mga kapatid, mga kalingap, hindi lahat po ng pagkakataon ay alam po natin ang problema po ng ating mga staff. Kung tayo man po ay bossing sa isang company, ay hindi natin po maisa-isa kung ano-ano ang mga personal ng mga problema ng bawat isa. At sabi nga po ni BG Skim, siya na po ang nagpapatotoo na sa mga nagdaan mga panahon ay marami na pong naitulong sa kanya po si Ruel o Malalag. Financially, emotionally. Okay? Siyempre, emotionally, kung may problema, siguro lumalapit bilang, itinuturing po niyang bilang kapatid o bilang kaibigan, ay maaaring nakakapag-open po si BG Skim kay Ruel o Malalag. Pero when it comes naman po sa financial, hindi natin po kinakailangan pa na makita po sa vlog o makita po natin sa camera na mainabot si Ruel o Malalag po kay BG Skim. Pero ayon po kay BG Skim ay sinasabi po niya dito sa kanyang video na financially and emotionally ay natulungan na po siya ni Ruel o Malalag. So ito yung mga tao na makapag-komento lamang po makapag-komento lamang po pero hindi po nila iniisip kung ano ang kanilang mga komento, kung ito ba ay nakakatulong o nagdudulot po ito ng kasiraan ng isang tao. Di po ba? So bago tayo magkomento mga kapatid, mga kalingap, idaan muna natin sa ating mga utak kung ano po ang ibubulalas ng ating mga bunganga o kung ano ang bago po tayo pumindot. Di ba sinasabi natin ay sinasabi po nga nila ay think before you click. Kasi yung ating simpleng komento, na inaakala po natin na wala lang ay maaaring ikasisira ng ating kapwa. So hanggang dito na lamang po ang ating munting reaction tungkol po sa pangyayari. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel o Malalag. At siyempre, pakidamay na rin po ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng suportahan din po ninyo ang munting channel ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell para sa susunod ay updated kayo sa ating pang susunod na gagawing mga reaction videos na gaya po nito. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo and God bless everyone.